Nagsagawa naman ng pagdinig ang Senate Committee on Local Government kaugnay sa posibleng pagpapaliban ng sangguniang kabataan at barangay eleksyon sa darating na Oktubre. Ang detalye ng ulat alamin natin mula sa aming kasamang si Ria Fernandez via phone patch. Sa pagdinig ng Senado, tinalakay ang magkakahiwalay na panukala ng mga mambabatas. Kaugnay siya pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan o SK elections at pagpapalawig ng termino ng mga opisyal. Nais na Senadora Laila de Lima, Senador Alan Cayetano, Joel Villanueva, Sani Angara at Juan Miguel Zubiri na iurong ang halalan ngayong October 31 sa October 2018. Kasabay nito, itinutulak din na de Lima, Cayetano, Villanueva at Angara ang term extension ng mga kasalukuyang barangay officials mula 3 sa 5 taon. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Ismael Sueno, mainam ito para hindi maantala ang mga proyekto ng mga lokal na pamahalaan. Mas maigi rin daw na gamitin na lang ang 6 na bilyong pisong pondo sa eleksyon sa pagpapatayo ng mga rehabilitation center para sa libo-libong drug surrenderies. Kaya dito mananatili sa pwesto ang incumbent barangay officials kasama na ang mga tiwali, pero panawagan niya sampahan ng kaso ang mga ito. Pareho namang nais na Senadora Risa Ontiveros at National Youth Commission Chairperson Aiza Seguera na ituloy ang SK elections. Paliwanag nila dapat na ipatupad ang SK Reform Act dahil 3 taon nang walang kinatawa ng mga kabataan kaya't marami raw ang nasasangkot sa iligal na droga. Handa ang Commission on Elections anuman ang magiging pasya ng Kongreso, pero apela ni COMELEC Chairman Andres Bautista, sana'y makapagdesisyon ng mga magbabatas bago ang Setyembre. Umato na rin siya na imbes sa 2018 ay sa 2017 na lamang iurong ang barangay at SK elections para hindi sumabay sa kanilang paghahanda para sa 2019 midterm elections. Sa kasalukuyan, mahigit 100,000 ng 85 balota na ang naiimprenta o 85 milyong balota na ang naiimprenta. Simula Setyembre naman, full swing na ang kanilang ballot printing kung saan target nila makapag-imprenta ng 2 milyong balota kada araw hanggang October 21. Wala pa naman daw kontrata silang pinapasok bagamat nagsagawa na ang COMELEC ng mga bidding para sa election para Permelia. Mula sa Senado, ako si Ria Fernandez para sa PTV News. Maraming salamat sa iyo, Ria.